Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jacin's Video at shoutout kay Ruben Corpus. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Ang liwanag sa tore ay hindi sapat. Bagamat may 4 na bintana, 3 ang nakaharang, at 1 bintana lang ang dumadaan sa tanging ilaw. Sa pagbabalik tanaw, isang madilim na anino ang nakatayo doon, at ang liwanag ay halos naharang niya. Sa ilalim ng anino, siya ay mukhang malamig at mamamatay tao. Nandito ka na pala. Binuksan ng itim na anino ang kanyang bibig at tumawa. Kung hindi dahil sa refleksyon ng kanyang mga ngipin ay hindi siya makakita ng malinaw. Ngunit sa isang iglap, bigla siyang nawala. Nang lumingon siya, naramdaman na lamang ni Aaron ang malamig na hangin sa itaas ng kanyang ulo, at isang itim na enerhiya ang biglang tumama sa kanya. Wuxiang Shenggong. Gamit ang isang magagaan na inumin, ginagamit ni Han 3,000 ang kanyang enerhiya para direktang himukin si Wu Xiang na lumaban. Ano, halos kasabay nito, nang ang Wuxiang Shenggong ay kinopya at inilabas ng Aaron, ang kabilang panig ay gumamit ng parehong pamamaraan, ang parehong Xiingong. Bang! Sa isang malakas na ingay, 2 daloy ng enerhiya ang biglang nagbanggaan at sumabog ng marahas. Paano nagagawa ng lalaking ito ang parehong bagay? Ang Aaron ay umatras pa ng ilang metro, nakatingin sa anino sa sulok. Hindi. Aaron biglang gumising. Ang buong mga tao ay nagulat, dahil siya remembered sa oras na ito, lamang ang unang pag-atake ng kanilang sariling mga trick, hindi inaasahan ay pamilyar din sa walang kapantay na Tianyin. Pumunta ka sa impyerno. Ang itim na anino ay muling mapait na ngumiti, sa kamay ay humihila ng isang napakalaking walang kapantay na sandata upang tumalon sa kalahating langit ng bigla. Sa sikat ng araw sa labas ng bintana, nakita ni Aaron ang anino sa harap niya sa oras na ito, at nakita niya ang malaking sandata. Nagulat ang buong tao, dahil ang malaking sandata na ito ay panguaks na pamilyar sa Aaron. Ang figure sa harap niya ay si Aaron mismo. Multo, ibang sarili. Natigilan si Aaron. Sa gulat ay isa-isa niyang nilabanan. Nang hindi pa siya ganap na handa, ang gintong palakol ay agad na tumama sa Aaron. Aaron ay biglang lumipad ng paatras ng 10 metro na parang silang saranggola. Sa wakas, noontog siya ng malakas sa pader. Nag-crack ang dingding at nag-stretch pa ng ilang metro ang mga linya. Masakit. Nadistorbo ang ekspresyon ni Aaron, at ang buong mukha niya ay nakangisi sa sakit. Kapag tinamaan siya ng gintong palakol, para siyang tinamaan ng bundok. Higit pa, ang tiyan ni Aaron sa oras na ito, isang bakas ng dugo ang tumagos sa kanyang damit, dahan-daang umaagos palabas. Ano? Nanlaki ang mga mata ni Aaron sa hindi makapaniwala. Bagamat talagang na-distract siya ngayon, mayroon siyang proteksyon ng immortal na Shuangkai sa kanyang katawan. Ang immortal na Shuangkai ay dumaan na sa pagsubok ng digmaan kasama ang Aaron. Ang Aaron ay talagang nagmamalasakit sa pagtatanggol ng immortal na Shuangkai. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang top-level na depensa na hindi maaaring basagin ng maraming tao. Pero ngayon, hindi ito gumagana. Aaron ay hindi makapaniwala na binuksan ang kanyang mga damit, isang pares ng mga mata na puno ng gulat, hindi sa labas ng tiyan ni Shuangkai, sa oras na ito ay bahagyang may butas. Paano ito posible? Ang Aaron ay hindi kapanipaniwala.
Ang walang kamatayang Zuan armor ay ang armor ni Pango. Isa ito sa pinakamahirap na bagay sa mundo. Bukod sa palakol ni Pango, paano ito masisira ng ibang bagay? Iyan ba talaga ang palakol ni Pango? So ang palakol niya ay Pango. Ano ako? Napatingin si Aaron sa palakol na hawak ng madilim na anino. Hindi siya makapaniwala. Iyo, syempre, ay basura. Pango palakol ito sa aking kamay, at ako, ang tunay na Aaron. Ikaw, anino lang ng aking pagtalikod. Sabi ni Anino sa malamig na boses. Napansin ng 3,000 ni Aaron na parang dalawang gisantes, at ang kanyang boses ay eksaktong kapareho ng kanyang sarili. Ako ang iyong Anino. Han 3,001 leng. Do you think you deserve me? You don't deserve to be me. I'm me. Let's die. Biglang uminom ang itim na Anino, diretsong sumugod ang buong tao patungo sa Aaron. Medyo natarante si Aaron. Sa simula pa lang, akala niya talaga ay mirage lang, pero ngayon, hindi na niya iniisip. Dahil kahit na kayang kopyahin ng multo ang lahat, hindi niya kayang kopyahin ang ilang bagay. Ito ang palakol ni Pango. Paano niya ito makokopya? Paano niya ito makokopya? Anino niya ba talaga? Boom! Biglang-bigla, sa sandali ng pagyanig ng Diyos, muling tumama ang madilim na anino. Isang malaking palakol ang naputol. Nang malapit na niyang maabot ang Aaron, biglang nagkaroon ng espiritu ang mga mata ni Aaron na puno ng kalituhan. Fiercely isang turnover, dali-dali iwasan ang nakamamatay na suntok. Aaron malamig na huminga, kahit na ako ang iyong anino, kaya ano? Ako lang ang naiwan dito ng buhay. Sa sandaling uminom siya, inilabas ni Aaron ang kanyang sariling Pango na palakol, at ang kanyang enerhiya ay dinadala, at ang oras ng buong tao ay umuunlad. Pagkatapos, bumili si Hansanya at sumugod. Dalawang tao instant confrontation, ikaw ay dumating at ako pumunta, enerhiya 4 na tagas, nakakabaliw na pagsabog. Ang dalawang tao ay parang dalawang gisantes. Kaya't kapag sila ay naglalaban, sila ay ganap na tinatamaan ng kulog at kidlat, ngunit walang sino man ang maaaring pumatay ng sino man. Tulad ng dalawang gisantes ng panahon, ang 3,000 ng Han ay biglang ngumiti ng mapait, ikaw ay eksaktong kapareho ko. Kahit na sandata, merito, o kahit lakas at pagkumpuni, hindi ito masama. Gayunpaman, natalo ka pa rin. Alam mo ba ano ang pagkakaiba ng ikaw at ako? Sumimangot ang itim na anino, hindi ako masama para sa iyo. Masama, ngumisi si Aaron, itinuro ang kanyang utak, at itinuro ang kanyang puso, ang masama mo ay narito, ay ang pagpupersage at pagmamahal ng isang tao sa ibang tao, ang isang tao ay nawawala para sa ibang tao, mayroon ako, ngunit ikaw wala. Kaya, ikaw ang tunay na anino, at ako, Aaron, hindi. Sa isang dagandong, ang Aaron ay lubhang marangal sa oras na ito. Joke, joke, you are such a low shadow. You are so ridiculous and stupid. What's the difference between you and these basura-like things? Do you think this alone can prove that you are better than me? Sabi ko sa iyo, sayang lang, ay iisipin na ang mga basurang iyon ay kapaki-pakinabang. At ako, kung wala ang mga basurang iyon, ay ang pinakamalakas na Black Shadow Cold Sound na isang inumin, hindi dapat madaigni. Aaron ang isang panunuya mula sa kanyang bibig, hayaan ang mga basurang ito last straw on you. Han 3,000 finish, ang buong tao ay biglang sumugod. Kumpara sa dati, ang Aaron ay kasing bilis ng dati. Pagbaba niya na may dalang palakol na pango, hindi na mamalayang hinaranggan ito ng anino. Boom! With a malakas na ingay, ang mga tile sa sahig sa paanan ng buong tao ay biglang bumagsak, at pagkatapos ay ang buong katawan ay direktang bumagsak, direktang ang kalahati ng katawan ay naipit sa ilalim ng lupa. Ito, paano ito posible? Ang hitsura ng dalawang gisante sa anino ng dinastiyang Han, 3,000, ay puno ng pagtataka, imposible. Imposible naman. Ikaw at ako ay eksaktong magkatulad. Hindi man lang tayo maka-score ng panalo o pagkatalo. At sa tore na ito, mas malakas ako kaysa sa iyo, ngunit. Pero bakit bigla kang nagkaroon ng lakas sa suntok na iyon? Hindi naniwala ang madilim na anino sa mga katotohanang nasa harapan niya, ngunit nangyari ito sa harap ng siya. Pero hindi niya naintindihan ang nangyari bakit. Ganon.
Ang dahilan kung bakit ang mga tao ay maaaring maging pinakamalakas na pag-iral sa mundo ay hindi lamang ang IQ, kundi pati na rin ang puso. Sabi ni Aaron na may malamig na ngiti. Mga basura ito. Magiging gapos lamang sila sa daan ng pag-akyat ng mga tao. Madalas sabihin ng mga tao na kung gusto mong maabot ang pinakamataas na antas, kailangan mong lumayo sa mundo, mamuhay ng walang pagnanasa, at talikuran ang makamundong damdamin. Hindi naiintindihan ng madilim na anino ang daan. Ano ang tunay na pinakamataas na estado? Nakapunta ka na ba dun? Aaron ngiti, para sa akin, ang pinakamataas na kaharian ng mga tao ay dapat na nasa isip ang lahat. Mula sa sandali ng kapanganakan, ang mga tao ay pinagkalooban ng 7 damdamin at 6 na pagnanasa, na isang likas na regalo, at sa palagay mo ang pinakamataas na antas ay ang talikuran sila. Ayaw mo ba talagang malaman kung bakit mas maganda ako sa'yo bigla? Sasabihin ko sa iyo ngayon, ito ay dahil lamang sa mga basurang tinatawag mo, ngunit sa aking paningin, ito ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Panipi, dahil alam ko ng malalim na hindi ako maaaring mamatay, hindi ako maaaring mawala, dahil mayroon akong pamilya, mayroon akong mga alalahanin, at ito ang aking huling motibasyon, at wala ka. Aaron tapusin, sa kamay mabangis na puwersa, panggupalakol biglang sumambulat sa labas ng gintong liwanag, ang prestihiyo tuwid pababa, biglang patungo sa anino mas patay presyon. Itim na anino biglang anino virtual healing, sa oras na ito sa mga mataganap na hindi nagkaroon ng nakaraang paghamak, baguhin ang abnormal gulat, hindi mo ako maaaring patayin, ako ay mali, ako, demonyo mo ako. Aaron isang ngiti, ay upang madagdagan ang lakas, itim na anino sa huling ayaw, matuno sa gininto ang liwanag ng pangupalakol. Nang kumalat ang anino, ang iba pang 3 bintana ay biglang sumabog. Sa sikat ng araw, maliwanag na maliwanag ang buong silid, ngunit tila walang laman. Ang Diablo, ang aking pinakamalaking demonyo sa puso ay hindi kailanman ang aking sarili. 3,000 ngiti, sa oras na ito, ang pinto ng tore ay bumukas, kasama ang pintuan ng tore, 3,000 sa itaas na palapag. Nang mabuksan ang pinto ng bagong tore, napakaliwanag ng silid. Sa halip na maliliit na bintana, may ilang French na bintana na katulad ng lupa. May puting sutla na sinulid sa mga bintana. Ang simoy ng hangin ay pumapasok sa bintana, at ang sutla na sinulid ay marahang nanginginig. Sa ilalim ng sinulid na seda, 2 tao ang nakatali sa mga haligi sa tabi ng kaliwa at kanang bintana. Sa gitna ng tore, isang napakagandang babae, nakasuot ng magaan na gasa, ang nakaupo sa isang upuan. Ang kanyang kanang kamay ay isang espada, at ang kanyang kaliwang kamay ay isang kama. Sa oras na ito, tinitingnan niya ang kanyang mukha, at ang kanyang perpektong mukha ay natatakpan ng kanyang mahabang buhok. Kapag umihip ang hangin, gumagalaw ang kanyang buhok, na nagpapalitaw at nawawala ang kanyang buong magandang mukha. Parang panaginip lang. Aaron, biglang umalangaw-ngaw ang isang maganda at pamilyar na boses. Nang lumingon ang babae sa goz, natigilan si Aaron. Napakaganda ng mga mapupulang labi at ngipin ng jade na ang bawat galaw ng Buddha ay maganda. Kahit ganito lang ang tingin niya sa sarili niya, makikita niyang walang sulok sa bundok at walang gilid sa lupa. Elder Marshal Sister Chin Shuang. Bahagyang sumimangot si Aaron. Siya, bakit ka nandito? I know that what you said that day was for my good. I misunderstood you. Can you forgive me? Nakakaawa ang mukha ni Chin Shuang, lalo na kapag nakasuot siya ng goz. Sa sikat ng araw, makikita ng Aaron ang lahat. Nagbabalik si Fang Fo sa eksena nang maligo siya noong gabing iyon. Aaron bahagyang isang leng, ang buong tao biglang mukha napahiya, lalamunan ay tuyo, nais na spray apoy. Si Chin Shuang talaga ang pinakamaganda sa lahat ng babaeng nakita niya. Sa harap ng gayong babae, kahit sinong lalaki ay magkakaroon ng pinaka-primitive na salpok. Si Aaron ay isang tao, hindi isang Diyos. Kahit isang Diyos, siya ay isang normal na tao. Ito ay ganap na normal na magkaroon ng isang reaksyon. Ngunit hindi nagtagal, pinigilan ng dahilan ni Aaron ang kanyang pagnanasa at nakangiting sinabi, tama ba? Lumipas na naman ang simoy ng hangin. Sa oras na ito, ang screen ng window ay itinaas ng kaunti. Nang ganap na nakataas ang screen ng bintana,
Kitang-kita ni Aaron ang 2 taong nakatali sa ilalim ng screen ng bintana. Nang makita ni Han 3,000 ang 2 taong ito, hindi masikip ang kanyang mga kilay at sumimangot siya ng masama, "Welcome Summer." Nainer, sumimangot si Aaron, "Bawal kang tumingin sa kanila." Sa oras na ito, nakita ni Chen Shuang si Aaron na patay na nakatingin kina Ivory at Han Nain, biglang nanlamig ang buong tao. Hindi siya pinapansin ni Aaron. Palagi niyang tinitingnan sina Ivory at Han Nain sa kanyang mga mata. Sa pagkakataong ito, bahagyang napapikit ang mag-ina at tila na koma. Ako. Lahat, sabihin mo na, tapos na, walang sigurado. Tingnan mo, biglang umungal si Chen Shuang, biglang nagkaroon ng enerhiya sa kamay, naglalayon sa Aaron pagkatapos ay direktang kulog na lumapit, sa bibig kasabay ng galit na isterya. Sa oras na ito, ang enerhiya ay biglang dumating sa harap ng Aaron at nagmaneho. Aaron, bakilang metro. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.